Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayong mag DIY motor wash ng inyong motor. So ginawa ko itong video na ito para sa mga taong walang alam or walang idea sa pagmo-motor wash ng kanilang mga motor at ayaw dalhin sa mga motor wash center yung kanilang mga motor. So dito ituturo ko yung mga pinaka-basic ng mga gamit, yung mga dapat nyong iwasan, yung mga dapat nyong gawin sa pagmo-motor wash. So ito yung pinaka-effective na ginagawa ng karamihan. So ayun, without further ado, ibibigay ko na sa inyo ang 10 tips sa pagmo-motor wash ng inyong mga motor. Tip number 1, huwag pupunasan yung motor kapag maalikabok. So, diretso na natin siyang i-motor wash kapag maalikabok na siya. Huwag na natin siyang punas-punasan kasi nakakagasgas ito ng ating mga fairings. Tip number 2, pagsamasamahin yung mga gamit panglinis ng motor. So, mas maganda na ilagay na lang natin sila sa isang lalagyan para kapag naglilinis na tayo ay hindi na natin sila hahagilapin isa-isa. So mamaya ituturo ko din sa inyo kung ano yung mga gamit na yan at kung para saan sila sa ating motor. Tip number 3 ay gumamit lang ng gentle na sabon sa pagmo-motor wash natin. So may nabibili naman online na pang motor talaga, pero ako goods na sa akin yung dishwashing liquid or kaya shampoo. So sa ganong paraan kasi ay hindi natin masisira yung kulay ng ating fairings ng motor. So para bigyan kayo ng idea kung ano yung mga nakakasira ng kulay ng motor, ito yung mga detergent powder or yung mga sabon na panglaba. So yun, iwasan yung gamitin yun sa inyong mga motor. Tip number 4 natin ay mag-motor wash tayo sa sementadong lugar or sa lugar na medyo malinis or naka-finish yung flooring. Iwasan natin mag-motor wash na nakatapak sa lupa yung motor natin kasi nababaliwala yung paglilinis natin ng motor dahil matatalamsikan lang ito ng mga putik-putik or ng mga lupa. So make sure na sa malinis na lugar din tayo mag-motor wash. Tip number 5, kabisaduhin natin yung proseso ng paglilinis ng motor. So hindi lang tayo basta-basta maglilinis. Kailangan alam natin yung step by step. So ito para mas madali nyong matandaan, ang pagmo-motor wash ay parang sa proseso lang yan ng pagligo ng tao. So kung sa proseso ng tao, mayroong pagbanlaw, pagsasabon, pagbabanlaw ulit, tapos pagpapatuyo, then paggamit ng lotion or sa babae makeup. Dito naman sa pagmo-motor wash natin, kailangan din muna nating banlawan para matanggal yung alikabok, then sabunan, tapos tanggalin yung mga sulok-sulok na dumi gamit yung mga brush natin. Tapos banlaw ulit para matanggal yung sabon kasama ng mga alikabok. Then patutuyuin natin gamit yung tuwalya ng motor natin. Then pakikintabin natin or papupugiin natin gamit yung wax na pampakintab. So yun yung proseso ng pagmo-motor wash na kailangan alam natin. Tip number 6, iwasang basein or mababad sa tubig yung ilan sa mga sensitibong bahagi ng ating motor. So ilan sa mga ito ay yung ating panel gauge. So minsan nagkakaroon ng fog dyan. So iwasan natin na nabababad dyan yung tubig or na-stuck yung tubig dyan. Pangalawa ay itong ating susian. Though pwede naman siyang mabasa pero wag lang natin siyang hayaang nabababaran or napapasukan ng sobrang daming tubig. Kapag katapos nating mag-motor wash, pwede nating lagyan ng konting oil yung ating susi para dumulas ulit yung ating susian. Pangatlo ay hindi rin dapat talaga totally napapasukan ng tubig yung ating pinakabutas ng ating muffler. So yung ating tambutso kasi ay kapag napasukan ng tubig ay baka dumiretso na yan sa ating makina. So iwasan natin na itutok dyan yung hose or mabasa man lang yung pinakabutas niyan. Pang-apat ay itong ating radiator. So kung makikita nyo, may cover naman siya. Pwede naman mabasa yung pinakaloob ng ating radiator, pero kung gumagamit kayo ng power spray, huwag nyo masyadong itututok lalo na kung nasa pinaka-pressure na yung inyong water spray. So kung babasain nyo siya, gentle lang at huwag sobrang nakatutok. So pang-lima ay ang ating ECU. Yung ating ECU ay makikita dyan sa part na yan. So ayun, medyo nakatago naman siya. Pero kung ulit gumagamit kayo ng power spray, huwag nyo siyang itututok banda dyan at baka mabasa siya ng sobra-sobra. So ayun yung mga dapat nyong tandaan dahil gumagamit din tayo ng tubig sa ating pagmumotor wash. Iwasan natin yung mga bahagi na maselan sa ating motor.
Pang-pitong tip ay gamitin yung tamang panglinis sa bawat bahagi ng ating motor. So, specific to sa pagsasabon natin. So, sa pagsasabon natin, meron tayong sponge para sa fairings. So, yan yung ipapahid natin para hindi masugat yung ating mga fairings. Tapos, meron tayong mga brush dito. So, yung malaking brush, para naman yan sa part ng mga bakal at mga sulok-sulok ng ating motor. So, sa pamagitan niya, matatanggal niya yung mga talagang nakadikit. Meron din tayong toothbrush para sa maliit na bahagi. So, yung ating pinakamalaking brush ay ginagamit naman natin yan sa ating gulong. Dahil minsan putik-putik yung ating motor, so kailangan natin ng heavy duty or malalaking brush. So, ayan, kung makikita nyo, mga pinaglumaan na lang yung ginagamit natin na gamit sa paglilinis ng motor. Kaya hindi naman natin kailangan gumastos na malaki sa pag-motor wash ng ating motor. Pang-8 tip ay gumamit tayo ng microfiber cloth sa pagpupunas ng ating motor. So, ito kasing microfiber ay specialized siya para sa fairings or balat ng ating motor dahil hindi niya sinusugatan or hindi yan nag-iiwan ng marka kagaya ng mga hibla at mga gasgas kapag ina-apply natin siya or ipinupunas natin siya sa ating motor. So, yun, kailangan din natin mag-invest ng microfiber cloth. So, bago tayo pumunta sa tip number 9, ipapakita ko lang sa inyo yung aking naging process or scenes, mga shots, mga kuha sa paglilinis ng aking motor. Enjoy! So, punta na tayo sa tip number 9, gumamit ng protective or shining wax pagkatapos maglinis. So, after natin napunasan yung ating motor, gumamit na tayo ng ating shining wax. So, ito depende na ito sa inyong preference kung anong brand or kung anong wax yung gagamitin nyo. At depende na rin to sa pagpahid nyo. So, yung iba kasi gumagamit ng spray na pangpakintab. So, mauuna yung pang-spray bago punasan. Tapos, yung iba naman, ilalagay yung kanilang wax dun sa kanilang pampunas at yun yung ipapahid nila. So, depende na yun sa inyong preference kung paano nyo mapapakintab at mapapapogi ang inyong motor. So, ayan, kung makikita nyo, sobrang linis na ulit ng ating motor. Sobrang pogi na, sobrang kintab na. Pwede na ulit natin may pagmalaki sa mga kabarkada natin, sa mga kakilala natin. So, ito naman yung pinaka-the best tip na maibibigay ko sa inyo. Tip number 10, huwag maglilinis ng motor kung alam mong uulan. So, ayan, the more you click, the more you know, usapang motor wash. Thank you sa panonood ng aking video at sana marami kayong natutunan. Bye-bye!